18 na ang kumpirmadong nasawi sa pagguho ng lupa at mga bato sa Talisay, Batangas. 5 pang nasawi sa bayan ng Agoncillo na matangay ng agos. Saksi, si Marisol Abduraman. Ni hindi mapasok ang bayan ng Lemery, Batangas kahapon dahil sa lalim at lawak ng baha. At nang humupa ito, pumalit naman ang makapal na putik at alikabok na siyang nagpapahirap ngayon sa pagdaan ng mga sasakyan. Sa isang kalsada sa Palanan, kahapon pa stranded ang mga truck dahil sa sangkaterbang putik. Hindi pa rin ito madaanan. Sa bayan ng Agoncillo, kagabi pa problema ang sandamakmak na putik. Ang residenteng ito, kinailangan maghukay para makuha ang nabalaho niyang motorsiklo. Maraming sasakyan ang natangay at naipit sa putik. Pati loob ng mga bahay na puno ng lupa. Nagtumbahan ang mga puno at nakaladkad, di lang sari-saring gamit kundi pati bahay. Yung bahay na kulay green na bubong na yan, kuya, nakatayo yan dito. Dito mismo. Sentro talaga ng daan ng bahang ito. 5 ang nasawi sa bayan. 3 sa barangay Subic, Ilaya, 1 sa Subic Ibaba at 1 sa barangay Panhulan. Lahat sila inanod at natabunan ng lupa. Ang tiyuhin ni Joel sinigurong ligtas ang kanyang pamilya, pero siya ang napuruhan. Ay kami po yung halos mga yak-ngiyak. Wala nang buhay ang aking tiyuhin nung makita kong ganoon. Kaya yung pinsan ko iyak na sinakripisyo na rin kahit mahirap ko. Isinalya ng kahoy para maialis lang ang kanyang ama. Nangangailangan ng karagdagang equipment ang lokal na pamahalaan para mapabilis ang clearing operations sa mga kalsada. Meron pa tayong mga hindi pa nararating na lugar. Sobrang hirap kasi for the first time, yung communication line ang hirap dahil wala kaming internet. Kahit yung mga cellphones namin wala din signal. Normally ay nagbabaha, tubig lang. Pero madali siyang mag-subside. Ngayon ay yung tubig may kasama siyang lupa. May kasama ding mga puno-puno. Na-uproot na yung mga kawayan, ibang puno. Sobrang dami ng tubig. May mga residente ring nalibing sa guho sa barangay Sampaloc sa bayan ng Talisay, kabilang sa mga natabunan at hindi pa rin nakikita ang mag-ina ni Elmer de Jucos. Hindi naman nung sumisok at na maglalanslide dyan gawa ng mahina naman ang ulan kaso nga magdamag. Pagbalik namin dito, yun, gumuho na. Napatakbo raw ang 2 niyang anak pero naiwan sa loob ng bahay ang asawa at 2 taong gulang na anak. 20 household at meron pong ang nahagip dito yung mga 8. There are pockets of landslides, no? Magmula Tagaytay, pababa dito. Lahat ng tubig at punong nabuwan at mga boulders and lupa, dito pababa. Hindi mo sukat akalaan na itong aking kinatatayuan ay dati may mga nakatayong bahay pero ngayon makapal na putik na at naglalakihang mga bato. Natabunan kasi ang mga ito na magka-landslide sa kasagsagan ng ulan kahapon. 2 pa ang nawawala at 18 na ang kumpirmadong nasawi sa landslide. Ang 2, dito nakita kahapon sa likod ng bahay ni Celo. Ilang metro ang layo mula sa landslide area. Dala ho siya ng baha, dito ho siya dala. Nandito siya. Dito namin siya nakuha. Galing ho doon. Kaya pag yung nandun patay, hindi nakuha, nandito yon. Ang mga na-retrieve, idinaan sa lawa para maihatid sa bayan. Ang iba pang mga bahay, establishmento at sasakyan sa Talisay lubog sa makakapal na putik. Hindi rin madaanan ng kalsadang ito sa Talisay, Batangas dahil bukod sa napakakapal na putik, hamon din itong mga nabol na puno na nakahambalang din sa kalsada. Mga tipak na bato naman ang kasama ng lupa at mga sanga ng kahoy na nahulog sa bahagi ng National Highway sa San Jose, Batangas. Walang nasaktan. Ang ilang kalapit na tindahan, winasak ng malalakas na hangin gawa ng bagyo. Lumog pa rin sa malawak na pagbasa ng Subo ang ilang residential area at may baha pa rin sa JP Laurel Highway sa Lipa City. Si Pangulong Bongbong Marcos nag-ikot kanina sa mga bayan sa Batangas at Cavite na pinakanapuruhan ng Bagyong Christine. Utos ng Pangulo, gamitin ang lahat ng sasakyan ng gobyerno sa rescue at relief operations, sa lupa, sa tubig o sa airman, kahit pa ang mismong presidential chopper. We'll just have to keep monitoring the situation and make sure always the rescue and relief are that cannot stop. It doesn't matter if there's another storm coming, we cannot stop. Bilin niya sa mga pinuno ng gobyerno. Just remember, there are people still
there are people still in water right now. They are still flooded. They're walking around with water up to their waist. They have no water supply. They have no food. They have no place to stay. So if you think you're tired, think about what their condition is. So let's always keep that in mind. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman ang inyong saksi.